Golden State Warriors, may paparating na dalawang signings. May surprise move ba? Intrigang first round pick. Mukhang hindi pa tapos ang roster ng Warriors. Sa katunayan, kahit naging napakatahimik ng kanilang offseason, may dalawang roster spots pa silang kailangang punan bago magsimula ang bagong NBA season. At ayon mismo kay Warriors GM Mike Dunleavy Jr., ang plano ay malinaw. Inaasahang kumpleto ang 15-man roster ng Golden State pagdating ng season opener laban sa Los Angeles Lakers sa October 21. Pero dito nagiging interesting ang sitwasyon dahil hindi lang basta pagpuno ng dalawang bakanting spots ang kailangang gawin ng team. May dalawang importanteng players silang magsisimula ng season na injured. At dahil dito, maaaring mas mahalaga ang dalawang susunod na additions kaysa sa iniisip ng maraming fans. Kaya ang tanong ngayon, sino ang kukunin ng Warriors? At baka mas interesting pa rito, may surprise name ba na maaaring makuha nila bago magsimula ang season? Dalawa pang roster spots ang kailangan. Sa ngayon, mayroon ng 13 players na may guaranteed contracts ang Golden State. Ibig sabihin, dalawang pangalan pa ang kailangan para mabuo ang standard 15-man roster. At technically, may sapat na salary cap flexibility ang Warriors para gawin iyon. Nasa ilalim sila ng second apron ng sapat para makapag-sign ng dalawang players gamit ang minimum contracts. Sa ibang pagkakataon, pwedeng piliin ng isang team na mag-iwan ng roster spot na bakante para makatipid sa luxury tax. At kilala rin ang Warriors na maingat sa ganitong financial decisions. Pero mukhang hindi iyon ang mangyayari ngayon. At may napakalaking dahilan. Hindi pwedeng magkulang sila sa players. Magsisimula ang season na wala muna sina Jimmy Butler at Moses Moody dahil sa major knee injuries. At malaking problema iyon para sa isang team na hindi naman napakalalim ang roster. Si Butler ay isa sa pinakamahalagang pieces ng Warriors. Si Moody naman ay isa sa kanilang key wings. Kapag pareho silang wala, automatic na mababawasan ang depth ng Golden State. Kaya kahit gusto nilang magtipid at mag-iwan ng roster spot, mahirap gawin iyon sa sitwasyon nila ngayon. Kailangan nila ng bodies, kailangan nila ng wings, at higit sa lahat, kailangan nila ng players na handang pumasok agad kapag tinawag. Kaya posibleng ang dalawang final roster spots ay magkaroon ng malaking impact sa simula ng season at may ilang pangalan ng lumalabas. Isa sa mga interesting possibilities ay si Kelly Olynyk, isa siyang veteran big man na may experience at shooting ability. At para sa Warriors, maaring maging useful ang ganitong klaseng player. Hindi naman kailangan ng Golden State na kumuha ng superstar para sa final roster spots. Ang kailangan nila ay players na may specific skills. Isang player na kayang mag-shoot, isang player na kayang mag-defend, isang player na marunong maglaro sa loob ng system, at higit sa lahat, isang player na hindi kailangang bigyan ng napakaraming touches para maging effective. At doon, nagiging interesting si Olynyk. Pero hindi lang siya ang pangalan. May isa pang veteran na maaring maging option, Georges Niang. Si Niang ay may shooting ability at karanasan sa NBA, at ang kanyang skillset ay maaaring mag-fit sa isang Warriors team na nangangailangan ng additional floor spacing. Kung pipili sila sa pagitan ng dalawang veteran options na ito, magiging interesting kung ano ang magiging priority nila: defense, shooting, size, experience, o versatility. Pero may isang mas intriguing na possibility. May isa pang pangalan na lumutang at hindi siya veteran star. Siya ay former first round pick, si Dalen Terry. Dito maaring magkaroon ng training camp competition ang Warriors. Si Terry ay former first round selection at nagkaroon na ng NBA experience. Ngunit matapos siyang ma-discard ng Philadelphia Sixers bilang bahagi ng kanilang roster moves para bigyang daan ang pagdating ni LeBron James at Kentavious Caldwell-Pope, naghahanap siya ngayon ng bagong opportunity at maaaring ibigay iyon ng Golden State, pero mukhang hindi automatic ang roster spot at iyon ang exciting. Dahil posible na kumuha ang Warriors ng isang veteran para punan ang 14th spot at pagkatapos gawing open competition ang final 15th spot. Pwede nilang gamitin ang second round pick. Hindi obligado ang Warriors na kumuha ng dalawang veteran free agents. May isa pang possibility. Maaari nilang ilagay si second round pick Lajay Jones sa regular roster, at dahil draft pick siya, maaaring mas mura iyon kumpara sa pag-sign ng veteran gamit ang minimum contract. Sa isang team na kailangang bantayan ang financial situation, malaking factor iyon, kaya posibleng ang Warriors ay maghanap ng balance. Isang veteran para sa immediate help at isang young player para sa upside at mas mababang cost, pero hindi pa rin iyon ang tanging option. May two-way player din na maaaring ma-promote. Isa pang pangalan na dapat bantayan ay si LJ Cryer. Nasa two-way contract siya ngayon. At kung napanood ng Warriors ang kanyang performance sa pagtatapos ng nakaraang season at sa Summer League, may dahilan para seryosong pag-isipan ang kanyang promotion.
Minsan, hindi na kailangang tumingin sa labas ng organization. May player ka na mismo na kilala mo. Alam mo na ang system, alam mo na ang work ethic, at alam mo na kung paano siya mag-fit sa team. Kung patuloy na ipapakita ni Cryer na kaya niyang mag-contribute, maaring siya mismo ang maging solution sa isa sa final roster spots. At ito ang malaking puzzle ng Warriors. Sa ngayon, parang maliit na bagay lang ang dalawang bakanting roster spots. Pero kapag pinag-isipan mo, malaking decision ito para sa Golden State. Dahil ang kanilang starting lineup ay may malaking question mark. Wala muna sina Butler at Moody, at ibig sabihin kailangan ng Warriors ng additional depth sa wings. Hindi pwedeng umasa sila sa ilang players lang buong season. Dahil kapag may isa pang injury, biglang magiging napakalimitado ng kanilang rotation. At alam natin kung gaano kahirap ang Western Conference. Hindi pwedeng magkaroon ng maraming empty roster spots ang isang team na umaasang makabalik sa playoffs. At iyon ang malaking goal nila. Matapos ang isang disappointing season at tahimik na off-season, marami ang nagtatanong kung sapat ba ang ginawa ng Golden State para bumalik sa playoff picture. Wala silang malaking blockbuster acquisition. Wala ring napakalaking splash na nagpagulo sa NBA landscape. Sa halip, parang pinili nilang panatilihin ang core at gumawa ng mas calculated moves. Pero ang strategy na iyon ay may risk. Dahil kung hindi gumana ang kanilang core, wala silang maraming bagong weapons na pwedeng isalang. Kaya ang final 2 roster spots ay maaaring mas mahalaga kaysa sa itsura nito sa papel. Baka isa sa dalawang players na iyon ang maging unexpected contributor. Kaya sino ang pinakaposibleng makuha? Sa ngayon, may ilang directions na pwedeng tahakin ng Golden State. Pwede silang kumuha ng veteran tulad ni Olynyk o Niang. Pwede nilang bigyan ng pagkakataon si Dalen Terry at magkaroon ng training camp competition. Pwede nilang ilagay si Lajay Jones sa main roster at pwede rin nilang ipromote si Cryer mula sa two-way contract. Hindi pa tapos ang roster construction ng Warriors. May 2 roster spots pa silang kailangang punan at mahalaga ang mga ito bilang insurance kung sakaling hindi pa makabalik sina Butler at Moody sa opening game laban sa Lakers sa October 21. Posibleng pumili sila sa mga veteran, young players o two-way player na maaaring ipromote. Sa mga susunod na linggo, malalaman kung sino ang dalawang magiging final additions ng Golden State. Pero ang mas malaking tanong ay hindi lang sino ang dalawang pipirma. Ang tunay na tanong ay, may sapat bang talent ang dalawang players na iyon para tulungan ang Warriors habang wala sina Jimmy Butler at Moses Moody? Dahil kung hindi, baka mas lalo pang lumitaw ang problema ng Golden State pagdating ng regular season. Pero kung tama ang kanilang choices, posibleng makahanap sila ng unexpected piece na magiging mahalaga sa kanilang playoff push. At iyon ang dahilan kung bakit kahit tahimik ang off-season ng Warriors, hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ang final 2 roster spots ay bukas pa. At minsan, sa NBA, ang pinakamaliit na move ang nagiging pinakamalaking surprise. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Huwag ding kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang NBA breaking news, trade updates at mga eksklusibong balita.